O mga kababayan, ngayon lang natin narinig ito. Itong kwento mga kababayan na ang source mismo ni Giparas ay ang dating presidenteng Digong mga kababayan, si Tatay Digong. Pinento sa kanya ang mga pangyayari mga kababayan kung bakit naging vice president si VP Sara instead sa pagiging presidente mga kababayan o pagiging mayor na pinapangarap niya. Nakakalito mga kababayan dahil mukhang mayroong kiskisan o tensyon sa pagitan ni VP Sara at Senator Bongo dati mga kababayan. At yan ang isa sa mga parang tinuturong dahilan sa pagtakbong vice presidente ni VP Sara noong 2022 ayon dito sa kwento ni Jing Paras. Kung anong sinasabi natin, panoorin niyo po ha. I asked the President, Mayor, hindi na ba natin makumbinsiyan si Bongo? Kasi wala tayong panglaban Ayaw ni Sara Talagang sabi ni VP Inday na ayoko tumakbong presidente. Sabi niya, hindi na siguro. Sabi ko, paano si Inday? Sabi niya, nagmura si Digong. Sabi niya, Nagmura! Jutang Ginemes! Okay, sir. Medyo, wag na po natin sa Burahin mo yung bilyonaryo! Isa din niyang mga kababayan, bias. salitang gano'n. Okay. I'm sorry. Nagmura po siya. and then Nagmura he siya. said, Parang... Tutang Ginemes! ito kasi, traidor ito si Bongbong at saka Traidor si Martin. Bongbong at si Martin Romualdez. Yan na sabi ni Tatay Digong ha. Siya mismo. Direkta yan ha, na kwento ni Tatay Digong sa kanya. We met one time, tapos they betrayed us, hindi na sila bumalik. Tinraidor. Yang sinasabi mga kababayan niya, we met one time. Di ba nakita nyo, natandaan nyo mga kababayan dati, si Bongbong Marcos nagpunta sa Palasyo Malacanang. Kinausap si Tatay Digong, di ba? Pag-usap sa kanya. Kasi ang sabi niya, Bongo wanted to run for vice president. So pinupush mga kababayan ni PRRD, si Senator Bongo to run as vice president. And they met sino po ang magiging presidente? si Bongbong. Kasi at that time, Dahil si Sara, ayaw na Dapat BBM and Bongo. oh, Okay. BBM at Bongo at ang kanilang tandem mga kababayan ay tatawaging Bongbong Bongo. Bongbong Bongo. Tagwa. kasi October 2, Inday, VP Sara already filed her For mayor. candidacy for mayor. Mayor. So, and Bongbong on October 6, I think, he President. filed his presidential candidacy. So, it is within that period that I think President Duterte, Bongo, and some other guys met with Bongbong. Bongbong They wanted Bongbong to Marcos. request na mag-vice president si Bongo. Pero after that meeting, they were supposed to meet again. Sabi sa akin ni Presidente Duterte, hindi na sila binalikan. Ayan, hindi na binalikan mga kababayan. Turns out that Ng grupo nila BBM, ni sir. BBM. Turns out that I think sometime in It October. turns out na, doon kami kay Sara. 2 beses nagpabalik-balik mga kababayan ang mga bangag, pati si Aimee doon sa Davao para ikumbinsi si VP Inday. 23. There was a meeting. Only to know later on, nasasampahan nila, gaganituhin nila si VP Sara. Gugulpihin nila mga kababayan. Sana nga si Bongo na lang yung nag-vice. Sorry Bongo pero kung ikaw ang ginaganito ngayon, mukhang sabihin pa namin huwag ka mag-alala Bongo, andyan pa si VP Inday magiging presidente. At hindi rin siguro mga kababayan, aatakihin ng ganito mga kababayan si Bongo dahil si VP Sara ang pupuntarehin nila. Birthday ni Yeda yon, birthday ni Yeda. Romualdez, you mean? Romualdez. Sarah was there, and several other people. Si Yeda Romualdez sa 4th term na mga kababayan. 3 lang dapat, 4 ng termino niya. Bending ang Comelec. Parang, pagkasabi ni Presidente Duterte sa akin, parang inintriga si BP. Ayan, Sila Bongbong inintriga. pag hindi ka tumakbong Vice President, si Bongo ang ipapasok na Vice President. Aroy, Ayan, hanggang ngayon, hindi natin alam talaga ang totoong kwento dyan talaga mga kababayan. Bakit? Inintriga daw si Sara mga kababayan, ni na Bongbong, na kung hindi ka tatakbong Vice, si Bongo ang magba-Vice. Magkagalit ba? Si Bongo at si Sara mga kababayan, dati. Pero ngayon, hindi na, mukhang wala na silang mga kababayan, tampuhan man, dahil nung araw ng Davao, nakita natin sa video, andun si Bongo, andun si Baste, andun si VP Sara.
Tapos nung Rage Coalition, mga kababayan, andun si Baste at dun si Bongo. So, medyo okay na sila. Pero that time, mga kababayan, nung 2022, parang ayaw ni Sara na mag-vice president. Lumalabas na ganyan sa kwento nito si Jing Paras. Nakunento din ni Tatay Digong, mga kababayan, ha? Ang source na si Tatay Digong. Kung ayaw daw ni VP Sara na mag-vice president si Bongo, kaya siya na lang ang tumakbo. I don't know what happens. After that, she decided to Run, for vice president. Sara ran for Apologies, vice sir. president. I need to clarify. Ang sabi niyo po, nagkaroon na ng usapan si FPRRD at si BBM na ang tatakbong Pangulo si BBM at si Senator Bongo Yeah. as Vice President. Yes. Yun ang kanilang That's what he- usapan. that's what he told me. That's what he told. Nag-usap na daw sila, mga kababayan, ha? Di ba, nung punta sa palasyo, sige, si ano na lang, Bongo na lang ang mag-vice sa'yo. Told you. And then, sometime past, hindi na po binalikan nila No! BBM, Tinraidor si Tatay Digong. and Yes, Senator Bongo. And then, subsequently, there was a party. You were saying, Yeda's Ni-reveal, house, which ni-reveal I would nila. assume. Parang the PRRD was pushing Bongo to become vice president. Yeah. And siguro, I don't know. I mean, baka ayaw ni VP siguro Yan, vice president. yan, Parang inintriga si Sara, mga kababayan. Pinupost si Tatay Digong, si Bongo. Papayag ka niyan, Sara, papayag ka niyan. Ganyan siguro pagkasabi, no? Nagtampuhan kasi daw si Tatay Digong dati, mga kababayan, at si BP Inday. Si Bongo, siya lang nag-volunteer siguro to become vice Pero yan, kanilang side lang ito, mga kababayan, or their understanding. Maybe there is a misunderstanding dyan, mga kababayan, na hindi natin alam in between doon sa story. Pero, past is past na kasi president. But was there anything not factual about that? Kung sinasabi niyo dun sa party, inintriga na pinipilit, Yun ang sinabi. ipinupush. Factual. Because it was confirmed by, at that time, November 30, during the time, Pinky, na Pinky? nandoon gathered yung mga governors. May kilala din kami Pinky sa sa Senado, pero bakla. Hindi lang natin sasabihin kung sinong Pinky yun. Martin was a good friend of mine. Martin. Ay, Diyos ko, Lord. It was Tambaluslos. Hindi pa siya tambaluslos nun. me. Ang pangalan, nabinyagan kasi. After what happened, sabi ko sa kanya, pare, hindi na tutuloy si Bongo. Uy, sabi niya, that's good. That's good. Ayan na. Nag-umpisa na sila, mga kababayan. Pero sabi ko, galit sa inyo si Digong eh. Kasi hindi na nyo sila Hindi nyo sila binalikan. Tungkol kay Bongo. Oo, tungkol kay Bongo eh. Tapos, umano na kayo, inano niya, Kaya pala, inaway ni Tatay Digong, si Marcos. Sinabihan niyang bangag. intriga niyo na daw si Inday, sabi ni PRRD. Kaya Pinoyson na nila, mga kababayan, ang ni VP Sara. nakuha niyong vice president. Parang ganon. That's how I took it from PRRD. And yun po talaga ang kwento niya sa'yo. Yun po Yes. yung mga sinabi niyang salita. Yun. Yung Kwento ni Tatay Digong, ha? mura Tapos siya, in etc. relation to this Maria Madariaga, that's why I'm saying to you na that would not happen yung Term sharing. term sharing because hindi Oo. na since that time hindi nag-uusap si PRRD at saka si Inday nagkatampuhan na because of Nagkatampuhan. Yan pala, tampuhan. Yan ang punot dulo ng lahat, mga kababayan. Tampuhan. deciding to run for Vice vice president President for because BBM. PRRD is saying bakit naman mananalo naman siyang presidente bakit siya magdagdag mong vice president. Oo nga. That's what he told me. I mean, I was with Presby Velasco at that. Oo, narinig din natin si mga kababayan, si Tatay Digong. Sa interview at ni Banatbay na bakit naman hindi siya tatakbong presidente? Mananalo siya, sigurado na siya. Sa survey pa lang, mga kababayan. That time. We were convincing President Duterte kasi na Hindi ba tatakbo din dapat si FPRRD bilang Vice President? That was sa also umpisa an yun, option. Pinky, sa Opo. umpisa yun. Hindi ba? Kaya nga, I think, siguro, because of PDP's maneuver at that time, Bongo for President, Duterte for Vice, kaya natabangan siguro si Vice President Sara na bakit pa ako makikisali dyan? So, mag-mayor na lang ako sa Davao. So, that's how it. So, it's impossible for this Madariaga to say those things Oo nga. because wala eh. There's no chance na So basically, you're saying, Congressman, it's impossible for Madriaga that is not true because gawa-gawa lang. Gawa-gawa lang ni Madriaga, mga kababayan, yung term sharing. Na pumayag daw si Marcos, mga kababayan, na pagdating ng 2025, bababa siya, tapos si Sara na presidente. Kung may ganyang usapan, dapat pumiyak na si Bangag ngayon pa lang. Hindi niya dininay yung sinabi ni Madriaga.
Kaya, ang ano niyan, ang kinuwento yun ng mga kababayan dahil yun ang totoo nangyari. Walang usapang term sharing. Number one, ang sabi nyo, ang usapan, BBM and Bongo. Oo. Tapos nung naging BBM and Mayor Sara Duterte, nagalit na po si FPRRD. Oo, nagalit na siya. So, imposible na So, magplano paano pa pa siya na... magkakaroon ng term sharing? Oo, paano pa magte-term sharing? So, it's barely impossible to happen. So, gawa-gawa lang ni Madriaga. When you yan. heard about Talaga gawa-gawa. And then mga kababayan, ang sabi pa ni Madriaga no, na very close daw sila ni Tatay Digong. 2016 sila daw na gano'n mga kababayan nagkakilala. And then simula noon, very, very close. Tapos sinabi ni mga kababayan, sinabi ni Ted Filon, bakit wala kayong picture ni isa ni Tatay Digong? Ang sabi naman ni Madriaga, sikreto lang namin yun eh. Sila lang daw dalawa ang nakakaalam ng kanilang friendship, mga kababayan. particular The Lord, part, Madriagang because animal. how you feel, sir? Because ikaw parang sinasabi nyo, Yan ha. Hindi tayo nag-iimbento, mga kababayan ha. Narinig natin yan sa abogado ni Madriaga doon sa interview ni Ted Filon. I-review ninyo. Talagang sinabi niya, mga kababayan, na secret ang kanilang friendship ni Tatay Digong. Hindi daw sinushow sa marami. Pang silang dalawa lang ang nakakaalam. O parang ganyan, mga kababayan, ang pinupunto niya. Which is kabulsitan, mga kababayan. Kabulsitan. yan ang pag-uusap nyo ni FPRRD. It's a complete lie, Pinky. It's a complete lie. And, Si Madriaga. and almost all the statements he made in this pidabit. Shit parang show. Oh. Wala eh. It's all make-believe eh. And it Talaga, boils no? down to- Iyan si Madriaga. Mukhang baliw. Kung hindi lang yan sinungaling, mga kababayan, baliw. the issue Parang of, Bicol. hallucination and imagination and lahat na lang ng shon-shon. Stupid pa, mga kababayan, ang ano talaga, yung kanyang mga claims at the extreme na obvious lies. Na talagang 100% obvious na kasinungalingan. Tapos, yung mga buaya, paniwalang-paniwala. Remember, there was this Bicoy created ni Trillanes. at ni, Oh. ni De Lima. Oh, They were Saba, supposed itawag to mo sa akin. expose Duterte doon sa mga narco-list and so on. Tapos bumaliktad si Bicoy and he said gawa-gawa lang nila Trillanes at ni De Lima at saka O yung dapat, father no? again. Dapat yun, mga kababayan, no? Pinanagot si, Pililing. So, could it be possible that this is another Bicoy too na gusto lang nilang i-project? Hindi lang yan, pati si Matubato, mga kababayan, Las Cañas. Pililing din yan, mga kababayan. Nadali si Tatay Digong sa ICC. Because it is highly political eh. They just want to project and destroy Inday Sara during the course of the impeachment. Pero wala naman talagang probative value itong kay Ramil Madriaga. Ramil Madriaga. Ramil Jonel. Ramil ang bagong Jonel. Yung sa term sharing, yun talaga yung Yung sharing. yung sinasabi niyong imposible because of you're saying your personal knowledge on this. There are other items that actually came out. Excuse me. Inutos ni Pangulong FPRRD, si Ramil Madriaga, binigyan ng 25 million pesos. Kinuwento mo po kanina yan. Pinabili ng mga motorsiklo. Ay, nako. Oh, tapos, bakit yung Madriaga lahat nakapangalan, mga kababayan? Dapat pinangalan yun kay Digong. Dalawang Tapos, sinasabi niya na yung mga motorsiklong iyon, yun ang binigay niya kay Sara. Yamaha yung kay Sara, mga kababayan, ay nasa litrato. Hindi naman yung mamahalin. Iba yung brand kay Sara, mga kababayan, na around 700,000 lang daw yun. Wala wala man lang na pareho, mga kababayan, sa pinesent ni Madriaga na sa kanya. Talagang lokohan. Ducati. And very recently, I'm not sure if you know, sir, but meron pong lumabas na, kasi sinabi po ni Ramil Madriaga at ipinangalan niya po sa kanya at sa kanyang anak. Ngayon lumabas po itong mga LTO ownership na it is under the name of Ramil Madriaga and I believe Oo. Yan. Nireview mo nyo, media, yung mga motor, mga kababayan, na nililink ninyo kay sa mga Duterte. Kung may kapareho ba doon sa ni Madriaga. Ganyan lang ang pag-fact check. Unang-una, yung nasa litrato ni VP Inday, mga kababayan, hindi yun yung nasa rehistro ni Madriaga. Maliwanag pa sa sikat ng araw. Kagaya lang din sa painting na 100% na fake. his son also. Is that significant?
It's not significant because he's a kidnapper. Kidnapper, oh. He can always, if mayroong handler siya, mayroong script, he can always relate it na kasi may pera siya, binili, siyang bumili by using his kidnapping Kidnapping probably money. proceeds. Oh. Tapos ang sabi nga mga kababayan na ang yung pagbabayad ng ransom, pati kotse. Kasali na ang kotse. Because it's impossible. Of all people, why would Duterte give him 25? At saka, anong ebidensya na si Duterte talagang nagbigay niya sa pera? Eh, that's hard to prove. How close are you to the former president, sir? Very close. Did you Within friends. Advisor nga siya eh. Did you ever see him around, Ramil? Oh, wala. Sabi ni Madriaga mga kababayan, walang nakakaalam na close sila ni Duterte. Sila lang dalawa. Panoorin nyo kay Ted Filon na interview. Sekreto lang daw ang pagkakaibigan ni Duterte at saka ni Madriaga, sabi ni Palad. Yan daw ang pagkakaalam niya. Not only me, Stupid! but the best guy that could testify Si to Bongo! this effect, maybe. But maybe hindi siguro siya Siguro si magte-testify. Senator Bongo. Senator Oo. Bongo. Kasi, alam mo, Pinky, there is no Pinky more- Lacson, oh. During my time as an employee of the president, as an official, na kahiwalay si Bongo eh. Palagi po siyang nandun. Nandyan. Walang, even high officials cannot approach the president. Yan nga daw ang simula ng away mga kababayan. How can somebody who is not even, a useless guy would Nung makalapit kay Tatay Digong. Hindi nga makalapit si Sara daw at saka si Basti. Yan nga daw ang umpisa ng away ng hindi nga away pero tampuhan. Tapos si Madriaga makakalapit. Ay, Diyos ko. Para lang manghingi ng motor. Kainin mo yung motor, Madriaga. Si Tatay Digong hawak ang budget kung gusto niya magnakaw. Kayang-kaya niya. Tukuhin yung mga ulol ninyo, mga ungas. very, very keen si Presidente sa pag-handle ng mga tao. If this guy was convicted, why would he try? Hindi nga kailangan magnakaw ni mga kababayan, Tatay Digong. Ganyang motor lang. Hihingi na lang yan mga kababayan. Maging kay Kibuloy o maging sino man mga kababayan na solid Duterte supporter na mayayaman, napakarami. Ibibigay na yan. Tapos sasabihin pa na, nagnakaw ninakaw ni Duterte. Napakamadriyagang syunga. Ask this guy. Convicted but overturned by But the Supreme overturned, but, Court. Let's be fair about that. Yes, but But still convicted. State that as a fact. yes, he was jailed. Yeah, but he was acquitted. Dahil, oy Pinky, alam mo kung bakit? Biglang bumaliktad mga kababayan ang witness. So alam nyo na kung bakit bumaliktad. Malamang tinakot mga kababayan. O kung ano man, tindret. Talaga. Dalawang The sindikato. conviction was overturned. Yes. Basically, that the Supreme Court saying he's not guilty beyond reasonable doubt. Totoo Sir, yan. what do you think, kasi sinasabi nyo, binalik nyo po itong si Bicoy, why do you think there is a Ramil Madriaga in the picture now? Because if we go back to his affidavit, Wala na sila mahanap na iba mga kababayan na mag-witness. nakilala siya ni dating Congressman Roy Logores na dating head po ng National Security Council, pinakilala Patay na yun So hindi nyo mabe-verify. Pinakilala. Yan lang ang claim ni Madriaga. kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, took him in, etc. Ginawa daw counter-intelligence, etc. Na hindi po siya parte ng plantilla o empleyado. Kaya hindi ho makikita yung kanyang pangalan in any... Kagaya lang din yan ng close sila ni Duterte tapos sila lang ang nakakaalam. Ungas! maybe salary or document. Ooh! Imaginary I mean, Bakit ka naniniwala dyan, Pinky? Diyos ko, Lord. We need dokumento. Kahit nga tao, mga kababayan, walang nakakaalam. Sasabihin niya, meron. Tapos, ang ipo-point out niya, yung mga kasamahan niya, mga kidnapper, ang mag-testify. real life, that does not happen. I mean, All documents, tapos kailangan. may sweldo pa daw siyang 100,000 to 150. Sweldo na ng ng cabinet secretary. So why would the president Duterte pay him that much? At saka why would he entrust money if ever Duterte is doing something like that with somebody na Mayroong not history in sa his kidnapping. circle? Mahirap ho bang i-penetrate yung circle ni FPRRD? Yes. Tapos aminado sila mga kababayan na 2016 pa lang sila nagkakilala ni Tatay Digong.
Hindi ganon katagal. If ever na nagkakilala man sila, ang claim ni Madre 16. Tapos, biglang panay nawalaan siya mga kababayan ni Tatay Digong. Diyos ko Lord. Na if this happened during the pandemic, nako, hindi kami makakalapit. Because the PSG, actually it's not only Bongo. It's the PSG that's very strict. In fact, pag lumapit ka, minsan, gaganon ka ng... Because that was the time that the President Duterte was very conscious of his health. Kasi, yun COVID. COVID. There's the time of COVID. So, all these things are... But sir, remember, according to Ramil Madriaga, they met prior to the elections, hindi ho ba? Yes, 2015, but around that through time. Goles, why would Sabi ng abogado na, 2016. Goles is not very close to, is not close to PRRD. So why would he trust a man of Goles? I've been with PRRD. I have not seen Goles with, even before he died, Goles died. Patay na eh. Kaya nga mga kababayan, ang kanilang ginagawang reference Goles dahil patay na. Hindi na makakapagsalita. Hindi ko nakikita si Goles in the Sana vicinity bangkay. of PRRD. So these are all... Maging si Goles, hindi nga nakakalapit kay Tatay Digong. Saka mayroon pang mga statements doon na tungkol kay Trillanes na Ayan. sinabi daw Yung ni baklang Trillanes yan. ang ganito. Sabi niya na mayroon daw sabi si Presidente na To operate. ipapatay o Operate. O parang ganon. So, klaro na. Si Trillanes daw, isasabotahin daw si Trillanes at ipapatay. Yan daw ang utos si Digong. Mga maniobra. Kay Madriaga. Allegedly. Because Allegedly from whom? Sabi mo, maniobra po ito ni Trillanes. para gawa allegedly. nila ng script ito si Madriaga. Si Trillanes ang director, scriptwriter ni Madriaga. Para siraan sila Tatay Digong, mga Duterte. Lahat na. O, di ba? All around Sarsa, siniraan ni Madriaga. Si Pulong, si Bastay, si Manscarpio, si Sara Duterte, si Kita, hindi pala si Kitty. Si Tatay Digong mismo. Lahat talaga mga kababayan. Si Madriaga, iisa lang. Lahat na kanyang scope. Sinong gumagawa ng script, sir? Para malinaw. The same group. Si Trililing. In fact, Si if you Bicoy. listen to the interview of Irwin Tulfo with Attorney Sabio, Sabio said that it was this group, Father Alejo, Laila de Lima, Trillanes, Saba. the creator of Bicoy, and creator of Las Cañas, and the creator Matobato. of Matobato. And you believe him? I believe him because that guy is Sabio. lying eh. Why will he lie eh? Patay na nga yung si Attorney Sabio eh. And he said that these were the guys who created Bicoy, Matobato, and Las Cañas. So, I'm not saying conclusively na sila. Pero like... Ang nagsabi niya na si Sabio, yung namatay na mga kababayan na, yung nag-umpisa ng nagsampa ng kaso sa ICC. Tatay Digong, and then later on, namatay. the interview of... Namatay! Pero bago siya namatay, bumaliktad siya mga kababayan. Nilaglag niya si Trillanes. Sana, instrumental sana yun mga kababayan sa kasong Tatay Digong. Dahil sa mga gawa-gawang kasong ito mga kababayan. Kaso lang, namatay na eh. Congressman Joel Oh, Chua. Lord. He said, tinanong siya ni Ted Pailon. Sabi niya, creation ni yan eh. Witness ni Creation Laila de of Lima yan, si Madriaga. Laila Saba de Lima. Ayan, si Saba. Sino po nagsabi nun? Si Joel Chua, yung congressman na isang member ng Yes, sir, of course. Yung Congressman. taba? He said that... He said, Na- you listen to the interview I of... will. What exactly did he say, sir? So I can verify. when Ted Pailon asked him, paano yan? Medyo So, umamin. Nilaglag ni Chua. Si Chua mismo. sumabli yung kay Madriaga. Sabi niya, never mind. Anyway, mayroon pa naman yung tungkol sa sa Ay, oo nga, dahil mga kababayan, si Chua, parang hindi convinced kay Madriaga, Sabi nga niya na, no need to invite him again. confidential Parang nahihiya. Nahihiya siya sa kasablayan ni Madriaga. funds. Even if you ignore Madriaga, Yeah. paano pala yung Madriaga na? Creation yan ni De Lima. Talaga? Sinabi yan? Chua. Testigo ni Well, Maybe sir, not creation, maybe testigo, Testigo. meaning parte po kasi nung charges against the vice Yes, president, yes. meaning doon sa betrayal of public trust, culpable violation of the Yes. Constitution, etc.
part of that, the witnesses would be Madriaga. Not Pero- creation, but witness of. Yeah, well, in a Okay. way, parang gano'n na rin yan. Ah, Kasi parang ganun na. pinuntahan pa ni Dilima eh. Yes, which she admitted in She open court admitted. during the hearing when So Ramil Madriaga mayroong was there. konting Parang ni Dilima. Oo nga, no? Sabi ni Dilima, 2 hours na sila sa mga kababayan nag-usap. Ay, na naman si Saba na pupunta-punta na naman sa Zelda. Ay, nako. Para pang nag-short time, mga kababayan, na usapan ha. O, usapan sabi natin. 2 hours. impropriety doon. Sabi pa ni Sabay, looking good na ha. Dating kita natin haggard ka pa ngayon. Looking good. Bagong gupit si Madriaga, mga kababayan. Naka-eyeglasses na, tapos parang, ang sabi ni Malutikian, ni-level na daw sa mga kongresista. Ang itsura, mga buhaya. In a way, Oh! is my perception. Kasi parang you are going to meet this guy. He's going to testify. Why would you Meet this guy is go going to secretly testify. And pareho lang yan doon sa ginawa nila ni Barbers at ni... But that's not secret because there are CCTVs in Camp Bagong Diwa that can easily be exposed and ordered. Kaya nga po noong hearing, I'm not defending anyone here, Yes. she already said that nagpunta ako dyan, Sabao. sinulatan, Oh, bakit? Bakit? ni Congresswoman, Kaya nga, exactly what yung sinabi ni mga kababayan ni Jing Paras na kagaya ni Nabicoy, ni Las Cañas, 'di ba? Sino ang nasa likod noon? Si Madriaga, si Nadilima pa rin, mga kababayan, 'di ba? The same people. The same people, mga kababayan. ka muna ng affidavit kapag gumawa ka, then I will go see you. Anyway, sir, Yes. what do you think of the we have a Yes, yes. minute or two left. Are you seeing a conviction that the House will impeach Kung sa House, posible sa House. the Vice President or nakikita niyo ho ba na hindi pa to sigurado? Ano ang Actually, inyong- for me, it's immaterial because their minds might have made up. However, there are now what I've heard, like Congressman Puno, yung grupo niya, ang sinasabi niya, Tambalos-los yan unbelievable yung ganyan kasi convicted na yan at saka nakakulong. So, chances are, kung sasabihin niyang ang ulap ay itim, sasabihin niyang itim, something like that. So, I would not know Ang puwet ni Saba, itim. in the plenary if they Itim. Baka ipakita ni Saba, no? Wag na lang natin i-challenge, mga kababayan. Baka madisgrasya tayo. will be able to get. But One presuming that the Madriaga or like yung sinasabi nilang confidential funds? confidential funds, final na daw, dininay. But hindi pa final yan. There is still a petition for review sa Supreme Oo, Court. Supreme Court. At And tatagal that pa yan, mga will kababayan. become a judicial question. When it arrives at the Senate, tapos mayroong motion for reconsideration si BP Sara, hindi pa final yan. Pwede pang umakyat yun sa Pwede SC. pang umakyat. Pwede pa. How can they rule on something that is not final? Oo. So, tapos Hindi itong pa kay magagamit. Madriaga, sabi ko, well, it's an exercise in futility if he will be presented. Isa lang ang pinanghahawakan talaga nila, mga kababayan, yung yung sinasabi nilang threat doon sa mga pangit, mga kababayan tatlo na gugurgurin doon ni Sara kapag mamamatay si Sara. Yun lang ang kanilang malakas daw. Kasi problema sa prosecution yan. How can they defend somebody na wala namang mga corroborating Duda ko, hindi na nga yan ipipresent si Madriaga, mga kababayan statements? Mm. Walang Parang babawi, walang tao na, atras, walang mga atras! Abandon ship! Bulok pala ito bulok! pictures, puro So lang. you're not worried about that? I'm not worried. And I'm not also worried in the sense that I don't think they will have the numbers in the Senate. I am very sure that they Pero no, ongoing na ang kanilang panghaharas, mga kababayan. Ang kanilang dito sa mga bilyar, pinatawag na nila sa DOJ, mga kababayan, ang 2 bilyar, magkapatid talaga. Yun na ang bargain na babaliktad kayo, magsasara kayo, wala, disgrasya talaga kayong 2 magkapatid. get 16 votes. So, Sarah will be our candidate for 2028 And you are presidential. campaigning for her? Well, as a friend, we will have to help, All right. Former presidential advisor for political affairs and former Anong masasabi niyo dito, mga kababayan, sa mga bagong chika?
Ika boom boom. Post your comments below. Sir,